Hi guys, good evening. Today is May 15. And then, ikukwento ko lang yung nangyari ngayon today. So, para meron lang din ako may upload bukas. Kanina, ang dami kong, as in, ang daming trabaho. Ang daming yung trabaho. Pero masaya naman ako sa trabaho ko. Laging pagod, pero blessed. Kasi syempre, hindi naman lahat nagkakaroon ng trabaho. So, ayun. At saka, kwento ko lang na nagpapasalamat ako kasi na-appreciate nung amo ko yung lahat ng ginagawa kong effort na kahit first time ko tulad na lang ng pag-bake ng mga muffins, chocolates, ganun. So, blessed ako doon. At the same time, nakakapagod pero very thankful kasi ang dami kong natututunan. And then, kahit pagod ka, hindi man masamang magreklamo. Kasi kailangan din natin alagaan yung sarili natin. Kasi nga, yun yung puhunan natin yung health natin. So, minsan, dumadating tayo sa punto na, ay, nakakapagod. Pero may realize mo, hindi pwede kasi hindi ka pwedeng mapagod. May anak ka. Tulad ko, may anak ako. Anyway, yung anak ko, pagkatapos naman na siya ng college, ayun, wala nang gaanong gastusin. So, ang isipin ko na lang yung sarili ko. Mga ilang years pa, mga 3 years na, 3 years, 3 years, ano na siya, nakapag-ipon na ako noon, okay na yung magiging sitaw na lahat-lahat, and pwede na ako mag-enjoy. Ayan. So, anyway guys, yun nga, thankful ako na, sa mga nagtatanong kung magkano ang sinisahod ko, depende po sa month. Kasi may araw na hindi ako pinapalabas ng amo ko. Tulad nung Sunday, last Sunday, hindi nga ako pinalabas. Binayaran ako. Hindi ko pa pwedeng sabihin kung magkano talaga yung sahod ko. Maybe pag ready na ako, sasabihin ko yung totoong sahod ko. Ngayon. But alam nyo ba talaga, as in talagang masaya ako na may natutunan ako dito. Alam niyo, minsan naisip ko, kaya siguro ako dinala dito ni Lord kasi, para meron akong matutunan like baking kasi 'di ba ang pangarap ko kasi pag nakapag-ipon ako, magkaroon ako ng sariling mga yung tindahan, kainan, gano'n. Ay, hinaantak na ako kasi pagod ako So, pagod ako naglahat. So, siguro kaya ako dinala ni Lord dito para matuto akong mag-bake para yun siguro yung mga opportunity na gagamitin ko. Siguro, yun lang, hindi ko alam kung anong reason kung bakit ako nandito. Pero lahat naman ng bagay na binibigay ni Lord may reason, di ba? So, yun lang. Ang dami ko na marunong na akong gumawa ng banana muffins, chocolate chips. Meron akong gumawa ng waffle. Para sa inyo, basic lang yun. Pero sa akin, very thankful na ako doon. Kasi, syempre, first time kong gawin yun. For me, napaka-thankful na ako. Although, na kailangan kong maagang magising para mag-bake ng mga cake. And then, rushing. Yung oras dito is mahalaga. Bawal dito ang tatamad-tamad. Ayun. And then, very thankful ako doon. Kasi, syempre, yung health ko parang nabubuhayan, nagkakaroon ng kulay ang pag-iisip ko. Nakakaroon ako ng matinong pag-iisip. Hindi tulad doon sa dati kong amo na parang hindi ako makapag-concentrate kasi masyado silang, basta mahigpit masyado. Dito rin mahigpit, bawal lang cellphone na gumamit. Pero thankful ako kasi kahit bawal, at least nakapag-concentrate ako sa pagtatrabaho ko. At the same time, binibigyan nila ako ng extra na trabaho. Tapos kumikita ako. Yun lang. Ano pa ba may kukwento ko? Ano ba? Pumupunta kami lagi, nakikipaglaro yung alaga ko. Yung alaga ko, gusto na rin niya ako. Yung aso, gusto na rin niya ako. Kaso nga lang minsan, kapag hindi yung mga amo ko, makulit siya. Yun. Pati yung alaga ko maliit, makulit siya. Pero thankful ako kasi nagugustuhan niya na. Ang gulo kong magkwento, no? Ayun lang. Tapos everyday kaming lumalabas. Ayun. So anyway guys, ito yung kwarto ko pala. Ayun. Ang kalat kasi wala akong time. Pati kumain wala akong panahon.
May mga prutas ako dyan, meron akong chichirya, wala akong panahon. Kasi as in talagang pagod, as in talagang pag ano, pero alam niyo ba, lagi ako nagigising na madaling araw, mga alas 3, alas 4, tapos hindi na ako makatulog. Excuse me, naantok ako. Ayun, parang iniisip ko na sino ay nag-iisip sa akin. Ayun, naiisip ko yun yung anak ko. Naalala ko din yung anak ko. Kasi syempre, binati niya ako ng Happy Mother's Day, mama. Ayun, minis ko na siya. Pero wala lang ako magawa. Wala lang akong choice. Kasi nga, di ba, wala akong choice kasi, although meron akong choice na pwede ko umuwi ng Pilipinas para mag-business. Kaso ang tanong, wala kasi akong kasama. I mean, mag-isa lang ako, wala akong mapagkakatiwalaan kahit isang tao. As in talagang, takot na akong magtiwala sa tao. Kaya sabi ko sa sarili ko, hintayin ko na lang maging dalaga yung anak ko para meron akong katuwang sa lahat ng bagay. Kasi, syempre, pag matanda na yung anak ko, may isip na siya, magaling na siya, diba? Pero ngayon kasi sinasamantala ko na magtrabaho kasi bata pa ako, kaya ko pa. Tapos yung anak ko, gusto ko nang magkaroon siya ng sariling negosyo din. Yun. Inaantok talaga ako. Inaantok na talaga ako. Alam niyo, ganito ako, higop na ako ng higop. Kada nagaan ako ng video, ewan ko ba. Kasi lang, nung Sunday hindi ako lumabas. Nagtrabaho ko nung Sunday dito sa amo. Hindi nila ako pinalabas. Nung binayaran nila ako, okay naman, masaya naman. Kasi syempre, mabilis makakapag-ipon kapag hindi ka mag-off. Hindi ka lalabas ng bahay. Ayun, sa bagay ako naman, kahit lumabas ako sa bahay pa rin ako. Natik na talaga ako. So anyway guys, ito ko na ng vlog ko kasi naantok na ako. Bye-bye. Salamat po pala sa lahat na nanonood sa akin. Ayun, very thankful ako sa inyo kasi andyan kayo lagi. Yun, malaking tulong sa akin na magkaroon ng extra income para, alam niyo na, gurang na tayo. Kailangan natin mag-invest habang bata pa, samantalahin natin habang malakas yung katawan ko, habang meron pang may gusto na magtrabaho sa kanila. Kasi dito nagiging pihikan na yung mga amo. Ang labanan dito utak na, hindi na yung dati na ang labanan dito yung dapat magaling ka sa lahat. Yun lang ang napansin ko. Hindi na sila kumukuha ng matatanda na pag 40 years old ka na, mahihirapan ka na maghanap ng amo kasi i-check ka nila kung lagi kang sakitin. Ayun, excuse. Hindi kayo na naman ba? Basta mahirap na maghanap ng trabaho ngayon dito sa Singapore. Ang gusto na ng mga amo yung medyo bata-bata na at saka hindi sakitin. Tsaka kasi ang daming pasaway na katulong. So, tingin nila lahat ng katulong is pare-pareho lang na pare-pareho lang. Pero, yun. Ay, nako. Kasi maraming pasaway na katulong yun. Meron sana ako ikukwento sa inyo. Pero sa susunod ko na lang ikukwento kasi, inaantok na talaga ako. Bye-bye na and God bless. Bye guys. Tulog na ako.